Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll. So, syempre, magbibigay muna tayo ng word of the day. At pag-usapan natin itong tinatawag nating issuance of firearms sa ating mga PSP. Yung PSP po natin that is called Private Security Professional, na dati po ang tawag natin ay mga security guards. Ngayon po ay tatawagin na po natin silang PSP sapagkat po they are considered private security professional, including po dyan yung ating mga security officer, including po yung ating security guard, and any person po na mention po sa ating batas, no? That is called PSP. Ilan nga bang firearm in every PSP ang dapat meron sila or pwede nilang mahawakan during sa tour of duty? As well as pag-usapan din natin yung mga tinatawag nating ammunition na kanilang i-possess. So, ilan lang ba dapat na ammunition ang meron sila. Okay? Pag-usapan po natin yan dito. And syempre, unang-una po sa lahat, no, under po sa ating Republic Act 11917, that is considered the Private Security Services Industry Act of 2022. Yan po yung ating bagong batas po ngayon. Nakasaad po dyan sa RA 11917, Section 10 po. Sabi po dyan sa Section 10 natin, ang every PSP po ay dapat magkaroon ng not exceeding firearm each PSP. So, ibig sabihin po, ang sabi po doon dapat isang PSP, isang private security professional, isang firearm po yan. So, ibig sabihin, pagdating po sa firearms, that is called 1:1. Okay? Dati po kasi noon, that is considered 1:2. Ibig sabihin, isang firearm sa dalawang security guard. Dati po yan. Pero ngayon po, under sa bagong batas po, nakasaad yan, under RA 11917, Section 10 po natin, that is 1:1 na po. Ibig sabihin, 1 firearm is to 1 PSP. Okay, nakuha po natin. Yan po yung unang sagot sa katanungan natin kung ilan nga bang firearms in every PSP or ating security guard po. Okay? Pangalawa, sa ammunition naman po tayo. Dako po tayo sa ammunition. Siyempre, ammunition po pinag-usapan. Punta po tayo sa Republic Act 10591, that is considered Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act po natin. Nakasaad po dyan sa Section 12, sabi po dyan na every firearms dapat po meron po siyang equivalent na 50 rounds of ammunition. So, ibig sabihin po, 1:50 naman po yan ang pinag-usapan dyan. Ibig sabihin, 1 firearms to 50 rounds of ammunition. Yan po ang general rule natin natatandaan, pero meron po siyang exceptions under po ng ating FEO or Firearm and Explosive Office. Sabi po doon ay pwede po silang mag-exceed na magbigay ng higit pa sa 50 rounds of ammunition as long as ikaw po ay isang sport shooter. So, ibig sabihin, kung ikaw ay atleta, example natin, shooting combat, ikaw ay athlete or sport shooters ka, so bibigyan ka nila ng exemption na pwede kang mag-exceed ng ammunition sapagkat kailangan mo yan during practice. But in general rule, in every firearm, meron po siyang 50 rounds of ammunition. Okay, so nakuha po natin yan. At dati kasi, 1:2 yung labanan natin. So, isang firearm, dalawang security guard. So, pag tinatanong tayo dati, ilan pang firearms in every security guard? That is, isang firearm sa dalawang security guard. Pero, kapag ammunition tinatanong noon, so ibig sabihin, that is considered 25 each lang kasi 1:2 noon. Pero ngayon sa bago, 1:1 na. So, ibig sabihin, pag tinatanong tayo, how many rounds of firearms in every security guard, every PSP, that is 50 rounds din po. Pero pag firearm pinag-usapan, that is 1:1 din po. Okay? So, yan po yung makabago sa atin yan. So, sana nakatulong sa inyo. At syempre, ito pa rin yung lingkod, Mr. Emmanuel de Master Schumann, Bill Isabel Carlos, CBRC National Lecturer, and RGS Knowledge. God bless you all. Have a nice day. Thank you so much.